gawin mo ang kanyang kalooban dahil yun lamang ang makakapasok sa karya ng Diyos. Ano po yung kalooban ng ating Panginoon upang tayo'y makapasok sa karya ng Diyos, mga kababayan? Sa banal na kasulatan kung bakit sinabi niya, humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Silayin yung bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit binanggit yung bautismo? Dahil ang bautismo ito lamang ang paraan para ang iyong kasalanan ay mapatawad at nang sa ganun ikaw ay makapasok sa karya ng Diyos. 16 ng Marcos, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Amen. Maliligtas po siya doon sa dagat-dagatang apoy bagkus makakapasok siya sa karya ng Diyos. Dahil ang purpose ng bautismo, mga kababayan, sa ating mga kasalanan mula pagkabata hanggang paglaki mo sa edad mo ngayon, hanggat hindi ka nababautismuhan, tulad ng pagbautismo ng ating Panginoong Kristo sa edad na 30, lumapit siya kay Juan Bautista para magpabautismo, bagamat siya walang kasalanan, ito pala ay pagliligtas ng ating mga kaluluwa. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dahil ang bautismo, ang totoong bautismo, mga kababayan, sinabi ng Apostol Pedro 2:38, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ang sumampalataya, hindi lang pagsampalataya, hindi lang pagkilala sa Panginoon, kundi gawin mo, mga kababayan. Kaya't anumang oras, lagutan ka ng hininga. Simba ko, sabi pa nga sa waray-waray. Ngunit hindi natin alam kung kailan ang oras natin. Ang mahalaga na kapag handa ka. Hello, testing mic. Pinamupuan, kapuhugan. Mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Mga kababayan, anuman po ang inyong ginagawa, ipagpatuloy lamang po ninyo. Ang kailangan ko lamang po ang inyong pandinig. Ang may pandinig ay makinig. Naparito pa ako para magdala ng magandang balita. Bagamat ang ating panahon ay palaging ating nababalitaan ay puro masasamang balita, lahat ng mga bilihin ay nagsisipagbahal nang dahil sa gasolina at maraming nagugutom. Ito po yung mga masasamang mga balita sa dumarating sa ating lugar. Pero ang mabuting balita, mga kababayan, naparito pa ko para maghatid sa inyo ng magandang balita. Libre po ito at walang bayad. Huwag po kayong mag-alala, wala pong lalapit sa inyo para humingi ng pera nang dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kunting minuto lamang po ang aking hinihingi sa inyo. Ang may pandinig ay makinig, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, Lucas 11 verse 28, higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. 8:47 ng Juan, sinabi ng ating Panginoon, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Wala po ako magagawa doon sa mga taong ayaw makinig. Pero naparito pa ko ang aking nais lamang ang inyong pandinig. At ito po'y walang bayad, libre po ito. Ito po ay ang pangunahing utos ng ating Panginoon kung bakit may mga nangangaral at minsan lamang ang ganitong pagkakataon na ang mga ngaral ay lumalapit mismo sa inyong lugar sapagkat mahal po kayo ng Diyos. Mahal na mahal po kayo ng Diyos, pinamupuan, kapuhukan, dahil nakaabot sa inyo ang tinig ng pangangaral na ito na libre at walang bayad. Sa katangalangihang tapat ay bigla kong lumitaw para magbatid sa inyo ng mabuting balita, sapagkat sinasabi sa aklat ng 2 Timoteo 4:2 na ipangaral ang mabuting balita na papanahon man o hindi. So bagamat katangalihang tapat, kung ilan lamang na nakikinig kung saan ka man naroroon, na naaabot ng tinig ng pangangaral na ito, mapalad ka.
Dahil kung nakikita po ninyo ang tarpaulin na ito po ang tinatawag na dagat-dagatang apoy, na kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos dalang lahat ng tao kapag hindi na pangaralan, sila po ay pupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Alam niyo mga kababayan, kung ang dahilan kung bakit ang tao mapupunta sa dagat-dagatang apoy tinatawag na impyerno, nang dahil po sa ating mga kasalanan. O lahat po tayong mga tao ay makasalanan. Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Mga ngaral 12 verse 7, walang sino mang nabubuhay sa daigdig na hindi nagkakasala. Sa makatuwid lahat ng tao, makasalanan at nagkakasala at walang sino mang perpekto sa mundong ito. Ngunit kung bakit ipinapangaral ang banal na kasulatan ng mabuting balita, dahil mahal kayo ng Diyos, dahil ibig niya na ang lahat ng tao, sinabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:3, sinasabi niya, ito ang mabutit na kalulugod sa Diyos nating tagapagligtas, na ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya kung bakit may mga ilang mga ngaral at bihirang mga ngaral at minsan lamang nakakaabot sa pangangaral na ito, mapapalad po kayo dahil nais ng Diyos maligtas ang kaluluwa mo. Ngayon kaibigan, ikaw ay humihinga. Dapat mo ipagpasalamat dahil ang buhay na yan ay binigay sa atin ng Diyos. At anytime, any moment, pwede ang kurin ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi sa 4:14 ng Santiago, ang ating buhay ay katulad ng usok. Minsa'y nakikita at minsa'y nawawala. Sa magkatawid at ang ibig sabihin, hindi natin alam kung kailan at anong oras tayo kukunin ni Lord. Kaya ipinapangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao, dahil ang lahat ng tao ay papunta po sa impyerno at dagat-dagatang apoy. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and come short to the glory of God. Kaibigan, saan ka man naroon na naaabot ng tinig ng pangangaral na ito, habang buhay pa tayo, meron pa tayong pagkakataong magbago at magsisi talikuran ng ating mga kasalanan, dahil ito ang nagiging dahilan upang ang tao hindi makakapasok doon sa karya ng Diyos. Kung nakikita ninyo itong tarpaulin, tinatawag na impyerno, dagat-dagatang apoy, at meron naman pong kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos na inaasam sa lahat ng mga tao, lahat ng mga reliyon. Ngunit alam nyo ba ang banal na kasulatan ay sinasabi po doon sa Mateo 7:21, hindi ang lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maraming nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, di ba kami nangaral at nagpalayas ng mga demonyo at nakagawa ng kababalaghan? Ngunit pag nagsabihan sila ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga mapanggawa ng kasamaan. Bagamat magkaiba-iba ang ating pananampalataya, ngunit meron lamang tayong iisang Diyos na naway pagdating ng takdang panahon, pagdating ng paghuhukom ay huwag tayong pagsabihan ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, gumagawa ng masama kahit ka tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo ba, mga kaibigan, kung bakit? Ano pong nakakahadlang kung bakit ang tao hindi nakakapunta sa kaharian ng Diyos, kundi ang lahat ng tao napunta sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno dahil po sa ating mga kasalanan. Ito po ang nagiging hadlang sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ito po ang dahilan, ito po yung mga kasalanan kung bakit ang tao hindi makakapunta sa kaharian ng Diyos. Sika, 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10, sinabi ng ating apostol na si Pablo, hindi nyo ba alam ng mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ang lahat ng nakikapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalunya, mga nakikiapid sa kapwa, nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae, mga magnanakaw, mga maglalasing, at lahat ng mga nanglalait ng kapwa, sila'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang lahat ng mga salamangkero, mga duwag at ayaw sumampalataya sa Panginoong Hesus, at lahat ng mga silungaling, sila ibubulid sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno,
ayon sa nakasulat sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 8. Ibig sabihin mga kababayan, bakit may nangangaral? Dahil ibig ng Diyos ang lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. Maligtas saan? Huwag kang mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya mga kaibigan, ikaw na tumatawag sa Panginoon, mapalad ka. Sampalatayanan mo ang ating Panginoon na pinako sa krus. Ano ang dahilan kung bakit siya pinako sa krus? Sinabi sa aklat ng Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapamaksan, mapapamak doon sa dagat-dagatang apoy, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kababayan, saan ka man naroon na naabot ng tinig ng pangangaral na ito, mahal ka po ng Diyos. Hindi lang pagsampalataya sa Panginoon, kailangan mo, kaibigan, lakipan mo ng gawa, lakipan mo yung pagtupad sa kalooban ng Diyos upang ikaw huwag mapunta sa pagkapahamak na tinatawag na impyerno. Kung nais mo makapasok sa kaharian ng Diyos, itong tarpaulin na inyo makikita na tinatawag na kaharian ng langit, haleluya. Alam nyo ba maraming nagsisikap na makapasok doon? Ngunit sinasabi ng banal na kasulatan 7:14 hanggang 15 ng Mateo, pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan. Maraming nagpipilit na pumasok ngunit hindi makapasok at kakaunti lamang ang nakakasumpong neon. Ngunit ang daang maluwang at malapad at maraming nagsisipasok doon, walang bawal, walang lahat gagawin mo. Ngunit ang daanang ito, maluwang na daan ay daan ng pagkapahamak. Kaya marami pong mga tao mapapahamak, mapupunta sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Napakahalaga po ang pangangaral ng salita ng Diyos dahil mahal ka niya. Hindi lang pagsampalataya, hindi lang paniniwala sa Panginoon, kundi gawin mo ang kanyang kalooban dahil yun lamang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po yung kalooban ng ating Panginoon upang tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos, mga kababayan? Sa banal na kasulatan kung bakit sinabi niya, humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Silayin niyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit binanggit yung bautismo? Dahil ang bautismo ito lamang ang paraan para ang iyong kasalanan ay mapatawad at nang sa ganun ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. 16:16 ng Marcos, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Amen. Maliligtas po siya doon sa dagat-dagatang apoy bagkus makakapasok siya sa kaharian ng Diyos. Dahil ang purpose ng bautismo, mga kababayan, sa ating mga kasalanan mula pagkabata hanggang paglaki mo sa edad mo ngayon, hanggat hindi ka nababautismuhan, tulad ng pagbautismo ng ating Panginoong Jesucristo sa edad na 30, lumapit siya kay Juan Bautista para magpabautismo bagamat siya walang kasalanan. Ito pala ay pagliligtas ng ating mga kaluluwa. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dahil ang bautismo, ang totoong bautismo, mga kababayan, sinabi ni Apostol Pedro 2:38, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ang sumampalataya, hindi lang pagsampalataya, hindi lang pagkilala sa Panginoon, kundi gawin mo, mga kababayan. Kaya't anumang oras, lagutan ka ng hininga. Simba ko, sabi pa nga sa waray-waray. Ngunit hindi natin alam kung kailan ang oras natin. Ang mahalaga na kapag handa ka. Ang tanong, mga kababayan, kapag ang tao na wala sa mundong ito, isa lamang po yung buhay natin. Hebrew chapter 9 verse 27. Minsan lamang ang tao'y mamatay, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ibig sabihin, kapag nalagutan ka ng hininga, harap po tayo sa hukuman ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, mabuti man o masama ang ating ginagawa, tayo ipagsusulit natin ito sa Panginoon. Kaya na narinig mo ang pangangaral na ito, mga kababayan, mahal ka po ng Diyos. Kaya lahat ng binanggit kanina sa 1 Corinthians 6 verse 9 to 10, mga gawang mga kasalanan tulad ng pakikiapid, pagnanakaw, paglalasing, panlalait ng kapwa, pakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae,
at mga sinungaling at mga salamangkero ang mga kasalanan ito kung ito yung ginagawa habang buhay ka, may pagkakataong ka pang baguhin at sumunod sa ating Panginoong Diyos upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit. Lucas 4:46, sabi pa nga ng ating Panginoon, bakit ninyo ko tinatawag Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawang mga bagay na aking sinasabi? Ano po yung mga bagay na dapat nating gawin upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos? Ito lamang po ang aking ipapa-advise sa inyo mga kababayan. Bago ako umalis mga kababayan mula Tacloban, duman ako dito sa Pinamupuan, Kapookan dahil pupunta po ako doon sa Gayad. Sinasamantala ko ng pagkakataon nito na pangangaral na walang bayad sapagkat ako'y kaawa-awa kapag hindi ko na ipangaral ang salita ng Diyos sa lugar na ito na naaabot ng tinig na pangangaral nito dahil mahal ka po ng Diyos. Hindi po ako naparito para kumbinsin ka anuman ang aking reliyon. Anuman ang reliyon mo, ang kailangan mo lang upang maligtas ang inyong kaluluwa. Ito po'y nakasalalay sa ating kaluluwa dahil ang ating kaluluwa pag ang tao namatay, harap po siya sa hukuman ng Diyos. Tatanungin ka doon sa harapan ng Diyos, bakit hindi ka nakikinig sa pangangaral ng isang mangangaral na ililigtas ka sana upang ang iyong kaluluwa ay huwag mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya itong katawan natin, nagpagpasalamat tayo sa Diyos dahil buhay ka pa. Dahil sa banal na kasulatan, Mangangaral 12 verse 7, sinasabi po doon, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupang ating katabang lupa at ang Espiritu ay magbabalik sa Diyos. Sa makatuwid mga kababayan, ang buhay natin ay hiniram lamang po natin sa Panginoon. Kaya habang may pagkakataon pa tayong magbago, itong aking mag-advise sa inyo, kung meron kayong Biblia, kung meron kayong kasulatan, basahin po ninyo, nandun po ang mapa at susi upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit nandun din po mababasa ang mga taong mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya kung hindi ka nagbabasa, kaya kami sinusugo ng Panginoon upang mangarap para maabot ang tinig ng pangangaral ito sa iyong puso, ito'y matanggap mo mga kababayan. Kaya po, ako'y nagpapasalamat sa munting minuto na aking pangangaral saan ka man naroon, na naaabot ng tinig ng pangangaral na ito. Dahil sinasabi ng Panginoon ng mula sa Diyos ay nakikinig ng salita